Ruben, dumudungo ko na naman dyan. Sa tingin mo ba, papansinin ka niyan? Ganda-ganda niyang si Feli, samantalang ikaw, palaboy-laboy lang. Hindi ka nakapag-aral at walang mga magulang. Sabi ni Densyo sa kanya habang nakatingin sila kay Feli na nagbebenta sa talipapa ng mga tumpok ng mga gulay. Bakit? Masama? Tinitingnan ko lang naman siya. Ano bang masama ron? Saka, ang ganda-ganda niya talaga. Alam mo yun, parang hindi siya bagay sa mga lugar na ganito. Bagay siya sa mga lugar na marangya, katulad ng palasyo. Kinagatan ni Ruben ang manggang hawak niya. Natawa naman si Densyo. Palasyo, may hirap tayo, baliw. Kahit yung si Feli, mahirap lang din. Ang kaibahan lang, may mga magulang pa rin na nagpapaaral. Patigil-tigil man bumabalik pa rin yung si Feli sa pag-aaral. Ikaw, nasa na bang mga magulang mo? Tumaas ang mga kilay ni Ruben. May mga magulang naman ako. Iniwan lang talaga ako at pinabayaan dito. Bumabalik siguro, isang beses lang sa isang taon. Basta wala na silang pakialam sa akin. Mabuti nga hindi ako pinalaya sa bahay. Baka pangbawi na lang sa akin para kahit paano may matirhan naman ako. Saka aanihin ba nila yun? May kanya-kanya na silang mga pamilya. Hindi na rin nila iniisip na may anak silang iniwan dito. Kapag nag-aaral, parang may pag-asa pa sa buhay. Pero kapag hindi, parang hanggang laylayan na lang talaga sila ng lipunan. Kaya hindi kayo bagay niyan. Nakikita ka pa nga lang, inis na sa'yo. Sabi pa ni Densyo sa kanya. Napanguso naman si Ruben. Alam ko naman yun, Densyo. Hindi ko naman pinagsisiksikan ng sarili ko kay Feli. Crush ko lang naman. Kapag ayaw niya sa akin, hindi ko naman siya pipilitin. Pero ang mga sinabi ni Ruben, mukhang kakainin niya lang din. Ayaw niyang umikot ang mundo niya kay Feli dahil sigurado namang hindi siya nito papansinin. Gayunpaman, ang dami-dami niyang napapansin. Madalas niyang makitang namumugto ang mga mata ni Feli. Tahimik na rin ito at hindi masyadong nagsasalita. Hindi na rin ito masyadong nagtitinda sa talipapa, kundi ang bago nitong madrasta. Tanong lang ho, nasaan po ba si Feli? Tanong ni Ruben dito. Tinaraya naman siya kaagad ng madrasta ni Feli. Sino ka ba? Boyfriend ka ba ni Feli? Bakit tanong ka ng tanong? Mukha ba akong tanungan? Umalis ka nga rito? Sinamaan niya ito ng tingin. Mukhang masama ang ugali ng bagong madrasta ng kanyang sinisintang si Feli. Nag-aalala tuloy siya sa dalaga, kaya naman dumaan siya sa bahay ng mga ito. Hindi niya na rin kasi nakikitang pumapasok ito sa school. Nang makarating roon, natigilan siya nang makita si Feli. Abala ito sa paglalaban ng mga damit habang nag-aalaga ng mga batang hindi naman ito kapatid. Magandang araw, Feli. Nahihiya niyang bati. Tumuhay sa kanya si Feli na mukhang stress na. Anong ginagawa mo rito? Hanggang dito ba naman kukulitin mo pa rin ako? Napakamot naman agad sa ulo si Ruben. Pasensya na. Nag-aalala lang naman ako. Hindi na ikaw ang nagbebenta dun sa talipapa. Kumusta ka na ba? Pinunasan nito ang pawis at nagpatuloy sa pagkukusot. Ayos lang naman. Umalis ka nga rito. Pasasakitin mo lang ang ulo ko sa kakulitan mo. Napanguso naman si Ruben. Hindi ko naman gagawin yon. Gusto lang kitang kumustahin. May dala akong fishball saka kikiam. Gusto mo ba? Eto oh. Naiinis na tumingin sa kanya si Feli. Talaga? Akin yan? Lapit ka nga rito? Napangiti naman agad si Ruben at agad na lumapit. Ibinigay niya rito ang pagkain. Umawang ang bibig niya nang nagmamadali itong kumain. Parang gutom na gutom at hindi nakakakain ng ilang araw. Bigla itong nasamid kaya agad siyang nataranta. Ikukuha kita ng tubig sa loob ng bahay niyo ha. Paalam ni Ruben. Tumango naman si Feli na nauubo pa. Tumakbo siya sa loob at agad na ikinuha ito ng tubig. Mabilis siyang tumakbo palabas at inalalayan itong uminom. Nang makahinga ito ng maluwag, nakahinga na rin siya ng maluwag. Okay na? Nag-aalalang tanong ni Ruben. Tumango naman si Feli. Oo, okay na. Salamat. Saka, salamat na rin sa pagkain. Ilang araw na kasi akong hindi kumakain. Natigilan naman si Ruben. Nagkatitigan silang dalawa. Anong ibig mong sabihin? Ilang araw ko nang hindi kumakain? Tanong ni Ruben at tiningnan ang dalagang halatangang nabawasan ng timbang. Umiwas ito ng tingin at bumalik sa paglalaba. Mali ka nang nadinig. Sige na, umalis ka na rito. Marami pa akong gagawin. Salamat ulit sa pagkain. Bahagyan niya itong tinitigan. Doon niya lang napansin na may mga pasa ito sa braso at muka na mukhang kumukupas na. Kumunot ang kanyang noo at bumaha ang pag-aalala.
Hinawakan niya ang kamay nito. Sinasaktan ka ba dito? Umiwas naman si Feli at tinanggal ang pagkakahawak niya. Umalis ka na nga. Huwag ka nang masyadong maraming tanong. Ayaw niyang umalis pero pinagtatabuyan na talaga siya ni Feli. Wala siyang nagawa kundi ang umalis doon. Gayunpaman, hindi matahimik ang buong sistema niya. Gusto niyang malaman kung saan nanggaling ang mga sugat at pasa ni Feli. Huminahon ka nga, Ruben. Hindi ka mapakali dyan, sabi sa kanya ni Densyo. Naupo si Ruben sa sulok ng luma at kahoy na mesa sa loob ng bahay. Hindi pa rin kasi maalis sa kanyang isipan ang nangyayari kay Feli. Densyo, huminga ng malalim si Ruben. May nakita kong mali kay Feli. Hindi agad sumagot si Densyo, ngunit nagsalubong ang mga kiling nito. Tanda na nakikinig naman sa kanya. Ano ba yon? Anong mali? Hindi mo na ba gusto? Hindi yon. Muling pumasok sa kanyang isipan ng imahe. Ang mga pasa sa braso ni Feli, ang sugat sa labit na pilit nitong itinatago. Nasasaktan talaga siya. Sa wakas ay nasabi ni Ruben. Sa tingin ko, inaabuso siya ng pamilya niya. Mabilis namang napatingin sa kanya si Densyo. Anong ibig mong sabihin, Ruben? Hinapit ni Ruben ang kanyang mga kamao. Napansin ko ang mga pasa noong nakaraang linggo at ang sugat na pagaling na. Parang hindi rin siya pinapakain ng maayos. Nang dinalhan ko siya ng merienda, gutom na gutom talaga si Feli. Nang punahin ko ang mga sugat at pasa niya, pinilit niyang takpan pero nakita ko pa rin. At nakita ko rin kung paano siya malungkot minsan. Parang takot siyang magsalita. Hindi agad sumagot si Densyo, na natiling maligamgam ang kanyang muka. Ngunit alam ni Ruben na pinag-iisipan ni Densyo ang mga salitang binanggit niya rito. Gusto kong tulungan siya, Densyo, sabi ni Ruben at tinanaw ang labas. Ayokong manatili siya sa bahay na yon. Gusto ko siyang ilayo sa lahat ng yon. Kung tatay niya bang nananakit sa kanya o ang madrasta niya. Paano mo siya tutulungan, Ruben? Tanong ni Densyo na parang natatawa pa sa kanyang ideya. Anong magagawa mo? Wala kang trabaho. Hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Wala kang pagkain dito sa bahay ninyo. Naputulan ka ng kuryente. Tambay ka lang at nakikikain kung saan-saan. Anong magandang mangyayari kung ilalayo mo siya sa pamilya niya? Kung ikaw mismo, wala kang maiaalok na magandang tulong sa kanya. Medyo napaatras si Ruben sa mga salita ni Densyo. Hindi niya naman talaga maitatanggi yon. Hindi yon isang paratang kundi isang tanong. Isang simpleng masakit na tanong na nag-iwan kay Ruben ng higit pang pag-aalinlangan. Hindi ko alam. Pag-amin ni Ruben. Alam ko lang na hindi ko kayang makita siyang ganun, Densyo. Hindi ko kayang magpanggap na okay lang ako na sinasaktan siya ron. Alam ko na wala akong maraming pera. Hirap akong pakainin ng sarili ko. Pero hindi ko kayang magpanggap na wala akong nakita. O edi kapag dito siya, maghahanap ako ng matinong trabaho. Sisikapin kong buhayin si Feli. Mas okay na mahirap kami dito kaysa dun siya sa kanila. Kung makapagsalita ka naman, parang may relasyon kayo. Natatawang sabi ni Densyo. Sa tingin mo ba, sasama yun sa'yo kahit na gusto mong tulungan? Kahit ikaw nga nahihirapan, walang-wala ka. Mag-isa ka na lang mula nung bata ka, Ruben. Alam mo kung anong klaseng buhay ang meron ka. Alam mong mahirap, sarili mo pa nga lang ang binubuhay mo. Naisip niya naman yun. Siyempre, paano siya makakatulong kung wala naman siyang anumang bagay? Paano niya ililigtas si Feli mula sa lahat ng nakasanayan nitong buhay kung wala siyang maitutulong? Walang tahanang maiaalok, walang trabaho para tugunan ang pangangailangan ni Feli at walang pamilya upang maging sandigan nilang dalawa. Ngunit sa kanyang puso, hindi niya kayang tanggapin iyon. Hindi siya makakapayag na tumahimik lang at hayaang magdusa si Feli. Hayaang magpatuloy ito sa isang lugar na puno ng pang-aabuso. Alam niyang kailangan niyang kumilos, kailangan niyang gumawa ng hakbang upang mailigtas ito. Hindi ko alam. Pag-amin ni Ruben at tumingin sa kanyang kaibigan. Pero alam ko na hindi ko siya kayang iwan doon. Siguro hindi ako handa para dito. Siguro wala pa akong plano. Pero mahal ko siya, Densyo. Akala mo ba biro-biro lang tong nararamdaman ko? At hahanapan ko ng paraan. Hindi ko siya hayaan na masaktan doon. Maalis ko lang siya ron kahit hindi niya na ako mahalin pabalik. Bahala na. Seryoso ka ba dito? Tanong ni Densyo. Tumango si Ruben, ang kanyang mga matay nakatingin sa binata. Kailangan kong maging seryoso. Hindi ko kayang magpanggap na hindi ko nakitang nakita ko. Napabuntong hininga si Densyo at tinapik ang kanyang balikat. Sige na nga. Pero mukha namang hindi rin sigurado kung sasama siya sa'yo.
Hindi ka basta-basta makikialam sa buhay ng ibang tao at dadalhin siya palayo, Ruben. Kailangan mo ng plano. Kailangan mo ring maghanda sa lahat ng mangyayari. Kasi baka mamaya, kapag hindi naging maayos ang buhay niya ng tinulungan mo, ikaw pang sisisihin. Napakamot ito sa ulo. Matigas ang ulo mo. Alam mo ba yon? Nagbigay si Ruben ng maliit na ngiti. Hindi mo pa ba ako kilala? Sa mga lumipas na araw, wala siyang ibang ginawa kundi daanan si Feli sa tinitirhan nito. Madalas niya na rin itong inaabutan ng pagkain kahit wala pa siyang makain. Sisipagan niya na lang sa paggawa ng mga duyan. Bago pa lang kasi siya kaya medyo mabagal pa siyang makatapos ng isa. Kailangan niya kasing mag-ipon. Ipapabalik niya na ang kuryente sa bahay. Medyo aayusan niya na rin para kapag sumama sa kanya si Feli, maging maaliwalas ang pagtira nito roon. Minsan ay tinatawanan na lang ni Ruben ang kanyang sarili. Wala naman silang relasyon ni Feli. Hindi rin siya sigurado kung sasama ba ito sa kanya. Pero yon at ang dami niyang plano at pinaghahandaan. Bakit ginagawa mo to? Gusto mo ba ako? Tanong ni Feli habang kinakain ang dala niyang pagkain. Paano yan? Hindi naman kita gusto. Babawiin mo ba lahat ng binibigay mo sa akin pagkain? Umiling naman si Ruben at matamang pinagmasdan si Feli. Hindi. Wala akong kahit na anong babawiin. Gusto kitang tulungan. Sinasaktan ka at hindi ka pinapakain dito, di ba? Natigilan si Feli sa pagnguya at hindi agad nakasagot. Hindi naman. Kung ano-anong iniisip mo, hindi naman ako sinasaktan dito. Hindi ako naniniwala. Sabi ni Ruben sabay hawak sa braso nito. Kahit itanggi mo, kahit pagtakpan mo pa, alam kong sinasaktan ka rito sa inyo. Kung kailangan mo ng tulong, kung gusto mong umalis rito, sabihin mo lang sa akin. Tutulungan kita. Hindi mo kailangan magtiis dito kung inaalila at sinasaktan ka lang naman nila. Namuo ang mga luha ni Feli at napayuko. Nahihirapan ng nguyain ang pagkain sa bibig. Hindi naman kita gusto. Hindi kita magugustuhan kaya wag mo na lang akong tulungan. Okay nga lang. Puno ng pagsusumamo na sambit ni Ruben. Kahit hindi mo ako magustuhan, ayos lang talaga. Basta mailayo lang kita rito. Hindi na kita kayang makitang ganito. Pag-isipan mo ng mabuti Kung tutulungan mo ako, kung umalis ako sa amin, hanapin ako ng tatay ko. Garal-galang boses na sabi nito. Baka mas lalo niya lang akong saktan kapag naglayas ako. At saan ako pupunta? Sa inyo? Makikita niya ako ron? Napakagatlabi si Ruben. Nadudurog ang kanyang puso para sa dalaga. Kung mayaman lang siya, kung may pera para ilayo ito, nagawa niya na sana. Gayunpaman, alam niyang hindi niya kaya. Wala siyang sapat na pera para ilayo ito ng mas malayo pa. Ang tanging niya lang magagawa, patuloyin ito sa bahay na iniwan ng kanyang mga magulang. Pero mukhang may sagot na rin naman ng Diyos sa mga hinahangad niya. Ang mahirap na sitwasyon ni Feli, mukhang hindi na nito pahihirapan pa. Isang malalim na gabi, nagising siya dahil sa lakas ng kulog at kidlat. Tumayo si Ruben at tinitingnan kung may mga natutumba na ba malapit sa bahay. Mukhang may bagyo pa yata. Usal pa ni Ruben habang humihikab pa. Bahagya siyang napatalo nang bigla na lang kumalampag ang kahoy na pinto ng bahay. Anak ng aswang! Nakakagulat! Sino yan? Napalunok si Ruben. Medyo kinakabahan na may kumakatok ng ganoon kalakas sa pinto ng bahay. Mag-isa pa naman siya doon. Naisip niya na baka aswang ang mapagbuksan niya o kahit na anong nakakatakot. Hindi pa gaanong nakakatakot ang kulog at malalakas na kidlat sa paligid. Sino yan? Tanong ni Ruben nang makalapit sa pinto. Ruben, si Feli to. Saad ng dalaga mula sa labas. Nanlaki ang mga mata niya at mabilis itong pinagbuksan. Feli? Basang-basa ito ng ulan habang umiiyak. May bagong pasa at sugat sa mukha at halos hindi na maidilat ang isang mata. Dala nito sa mga braso ang mga damit na hindi man lang inilagay sa isang bag. Tulungan mo ako, Ruben. Ayoko na. Humahagulgol na sabi nito. Mabilis siyang kumilos at hinila ito papasok sa loob ng bahay. Kinuha niya rito ang mga basang damit nito at pinaupo sa kawayang upuan. Matama niyang pinagmasdan ang mukha nito. Gusto niyang haplusin pero pinigilan niya ang sarili. Sinong may gawa nito sa'yo? Ang tatay mo ba? Mariing tanong ni Ruben. Tumangon naman si Feli. Pinalayas na rin nila ako. Kaya pwede bang dito na lang ako? Pangako, ipaglilinis at ipagluluto kita. Dito na lang ako.
Wala na akong ibang mapupuntahan. Wala na rin naman silang ibang pakialam sa akin. Lilipat na rin sila sa ibang lugar sa susunod na buwan. At gusto na rin nila akong iwan dito. Wala akong pambayad ng upa sa bahay. Huminga siya ng malalim at naghanap ng pwedeng igamot sa mga pasa at sugat ni Feli. Oo, dito ka na lang para hindi ka nasaktan ng tatay mo. Hayaan mo ng mga yon. Hindi mo kailangan ng mga taong nananakit sa'yo. Pwede kang tumira dito kahit kailan mo gusto. Binigyan niya muna ng tuwalya ang dalaga. Nanginginig ang mga kamay nito habang nagpupunas, kaya tinulungan niya na. Tinitigan niya si Feli. Kaya siguro gusto niya ito dahil katulad niya, parang wala rin siyang matatakbuhan na kahit na sino. Para kay Ruben, pareho lang nilang naiintindihan ng isa't isa dahil pareho silang pinabayaan. Pareho na silang titira sa bahay na yon. Hindi alam ni Ruben kung anong mangyayari sa mga katulad nilang 14 anyos pa lang ng panahong iyon. Gayunpaman, saan man sila dalhin ng mga pagkakataon, sisikapin niyang mapabuti palagi si Feli. Wala akong panggamot dito. Bukas, bibili ako sa butika para malinis natin yung mga sugat at pasa mo. Gutom ka na ba? Wala akong pagkain dito. May bigas pero walang ulam. Wala na rin mabibilhan kasi anong oras na. Pero may mga prutas ako rito. May atis Kastila ako na bigay ng kapitbahay namin saka saging na saba. Gusto mo ba? Bukas ko pa sana ibibigay sa'yo kaso pumunta ka naman dito. Saad ni Ruben at sinimulan ng hiwain ang atis Kastila para kay Feli. Pero gusto mo muna bang magbanlaw? Ipag-iigib kita ng tubig sa labas. Pahihiramin na rin kita ng mga damit ko. Bukas, labas na lang natin yung mga damit mo na punong-puno ng putik. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Ruben. Basta ng gabing yon, inayos ni Ruben ang lahat ng pangangailangan nito. Bahagya na itong kumalma pero halata na masama ang pakiramdam dahil sa pagkabasa sa ulan. Palagi itong bumabahing at inuubo na rin. Naayos ko ng kama mo sa loob. Ikaw na ron. Napalitan ko na ng malinis na bedsheet. Sabi ni Ruben, sabay lahat ng kwarto na ginagamit niya. Doon ka na matulog. Dito na ako sa labas. Umiling agad si Feli. Bahay mo to. Ako na lang dito sa labas. Okay lang naman ako dito. Nakakahiya na ako ang matutulog sa kwarto. Pero bahagya niya itong pinatayo. Hindi na. Sige na, ayos lang. Dito na lang ako sa sala. Ikaw ang babae, kaya ikaw ang dapat sa loob ng kwarto para may privacy ka. Sige na, magpahinga ka na. Siguradong pagod ka na. Walang nagawa si Feli, kundi ang matulog na nga sa kwarto. Siya naman sa sala. Bago siya natulog, inayos niya muna ang mga damit ni Feli. Binanlawan niya muna para bukas, madali na lang. Sinampay niya na rin muna dahil baka pikasin pa lahat ng mga damit nito. Ang saya mo ah! Sabi sa kanya ni Densyo kinaumagahan. Nagluluto ka pa para sa inyong dalawa. Ano to? Bahay-bahayan? Sinimangutan niya naman si Densyo. Manahimik ka. Anong bahay-bahayan? Hindi naman kami. At isa pa, mga bata pa kami. Ayaw niya rin naman sa akin. Palagi niya sa akin nililinaw na hindi naman niya ako gusto. Kaya walang magiging problema. Tinutulungan ko lang si Feli. Sobrang kawawa siya kagabi. Kung nakita mo lang. Asus! Sambit ng kaibigan niya at may bahid ng pagdududa. Ngayong nasa isang bahay na kayo, magkakalapit din kayo. Lalo na wala namang mga magulang na iintindi sa inyo. Isa't isa na lang ang meron kayo. Hindi na ako magtataka kung mabuntis mo si Feli. Nanlaki naman ang mga mata ni Ruben at mabilis na binato ng bawang si Densyo. Anong sinabi mo? Buntis? Manahimik ka. Kapag narinig ka ni Feli, baka matakot yun. Wala akong balak na ganyan. Kung hindi niya ako gusto, ayos lang. Basta wala na siya ron sa poder ng tatay niya. Pinaningkitan siya ng mga mata ni Densyo. Pero hindi mo may tatanggi sa akin na umaasa ka. Na sana itong mga ginagawa mong pagtulong sa kanya maging daan din para magustuhan ka niya. Hindi nakapagsalita si Ruben, tila nahuli sa sariling kalokohan. Hindi naman siya robot para hindi maramdaman yon. Totoo naman na may hangarin siyang ganoon, pero kung ayaw talaga ni Feli sa kanya at dumating ang panahong ayaw talaga nito, wala naman siyang magagawa roon. Kailangan niyang tanggapin ang maluwag sa dibdib at hindi na pilitin pa si Feli. Sa mga lumipas na buwan, nanatili nga sa bahay si Feli. Natuto rin itong gumawa ng mga duyan para may kita para sa sarili. Kahit magkaibigan lang sila, ayos lang sa kanya. Yun nga lang, hindi niya mapigilan ang mga chismis sa kanila. Sinasabi ng mga ito na nagsasama na sila na sumama na talaga sa kanya si Feli para umalis sa poder ng tatay nito.
Hindi na lang sila nagpapaliwanag dahil mukha namang walang maniniwala. Sa panahong yun kasi, conservative pa ang mga tao. Kaya ang tumira sa isang bahay ang isang lalaki at ang isang babae na magkasama, talagang may mali siya na sa mga mata ng mga ito. Wala rin namang mangingialam na naninirahan sila sa isang bahay. Pareho silang walang kamag-anak sa lugar nila, parang mga ulilang wala nang gustong umintindi. Kaya parang tinanggap na lang talaga ng mga tao sa kanila na nagsasama na sila kahit mga menor de edad pa lamang. Total ay may mga nabubuntis at nagkakaroon din naman ng pamilya ng maaga ang ibang tao noong panahong iyon. Dahil conservative, kapag nabuntis, talagang dapat panagutan agad. Sensya ka na, sabi sa kanya ni Feli habang kumakain sila ng hapunan. Tumingin naman siya rito. Bakit naman? Bahagya itong natigilan at mataman siyang tiningnan. Nachichismis na tayong dalawa. Akala nila nagsasama na tayo na parang mag-asawa. Ayaw nilang maniwala dahil nasa iisang bahay tayo nakatira. Nilunok muna ni Ruben ang kinakain. Okay lang, hanggang chismis lang naman ang mga yan. Bakit nag-aalala ka ba? Baka akalain ng mga lalaki sa labas na pwedeng magkagusto sa'yo na kinakasama mo na ako. Umiling naman si Feli. Hindi naman yun ang inaalala ko. Inaalala kita. Baka hindi ka na magkaroon ng girlfriend dahil sa akin. Isipin nila na ako ang nobya mo. Ayos lang. Ikaw lang naman ang gusto ko maging nobya. Wala pa naman sa isip kong wala pa naman sa isip kong magkaroon ng nobya. Gusto ko munang buhayin ng sarili ko. Kasi magkano lang bang kinikita natin sa paggawa ng duyan? Peki siyang tumawa, pilit na gustong ibahin ang usapan. Ayaw niyang mailang si Feli. Simula nang tumira ito sa bahay, hindi niya na pinakita sa dalaga na gustong-gusto niya ito. Medyo binawasan niya ang mga pagpapalipad hangin. Palagi niyang pinapadama dito na talagang pagtulong lang ang intensyon niya at kung pwede ay baka maging magkaibigan sila. Nasa iisang bahay sila kaya pagkailang ang ayaw ni Ruben na maramdaman ni Feli. Napanguso ang dalaga. Gusto mo pa rin ba ako? Nanlaki naman ang mga mata ni Ruben. Hindi. Bahagya naman itong napayuko. Huwag mo nang itanggi. Alam ko naman na may gusto ka pa rin sa akin. Hindi naman yan mawawala agad. Saka, bakit ka nahihiya? Ako naman ang nakikitira sa'yo rito. Dapat nga, ako ang mahiya. Tinutulungan mo na ako at lahat. Hindi ko pa rin maibalik ang nararamdaman mo para sa akin. Nawala ang ngiti ni Ruben dahil sa sinabi nito. Pakiramdam niya, utang na loob yon na kailangang bayaran. Parang gusto ni Feli na magustuhan siya dahil lang sa pagtulong niya rito. Subalit, ayaw yun ni Ruben. Sinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya umaasa na magugustuhan din siya ni Feli. Pero ayaw niya naman na sa ganoong paraan. Kung magugustuhan man siya ng dalaga, gusto niyang magustuhan siya nito dahil naramdaman na rin nito. Nahuhulog na rin ang puso sa kanya at talagang pag-ibig ang magiging dahilan. Feli, uminom muna siya ng tubig bago nagsalita. Hindi ko gustong ganyan ang gawin mo. Nagsalubong ang mga kilay ni Feli. Anong ibig mong sabihin? Na magugustuhan mo lang ako dahil tinutulungan kita. Marahan siyang umiling. Ayoko nun, Feli. Kung magugustuhan mo ako, gusto ko magustuhan mo talaga ako. Walang kahit na anong nakapaloob ng utang na loob. Saka okay lang naman kung magustuhan mo ako o hindi. Hindi naman kita pipilitin. Masaya ako may nagawa kong maganda para sa'yo. Saka hindi naman din kita minamadali. Mga bata pa tayo, saka nakikita ko mas komportable ka na magkaibigan lang tayo. At gusto ko rin naman yun. Basta matulungan lang kita. At makaya mo ng sarili mo. Bawing-bawi ka na ron, Feli. Namula naman ito, kaya dinaan na lang ni Ruben sa tawa. Hindi niya gusto na ma-pressure ito sa kabaitang ipinapakita niya. Kung tutuusin, pareho lang silang nahihirapan sa mga buhay nila. Subalit pareho rin silang lumalaban. Kaya kahit maging magkaibigan lang sila at dumating ang araw na umalis si Feli, magiging masaya pa rin siya sa resulta. Kahit na magkaibigan lang sila na naninirahan sa iisang bubong, parang nagkaroon ng pamilya si Ruben. Sabay silang nag-iipon, sabay na nag-aambag para sa pagkain, sabay na naghahati para sa mga gastusin sa bahay. Kahit ganun kasimple, naging maayos ang lahat para sa kanila. Bumalik sa pag-aaral si Feli at ganoon din siya dahil hinikayat siya nito. Para silang may mga sariling mundo na sila lang ang nagpapagana. Bakit hindi ka bibili ng uniform? Tanong ni Ruben kay Feli habang nasa palengke sila. Napanguso naman ito. Kulang ang pera ko.
Pwede naman kahit mga 1 buwan munang walang uniform. Saka na lang ako bibili. Tara na. Pero hinila niya ang kamay ni Feli. Hindi, bili ka na. May pera pa naman ako dito. Magkano ba ang kulang mo? Dadagdagan ko na lang. Wag na. Pagtanggi pa nito. Pera mo yan, wag mong gastusin para sa akin. Dapat may uniform ka rin. Hindi pwedeng wala. Saka nakabili na naman ako ng uniform. Mauubos man ang pera natin, kikitain pa rin naman. Nakangiting sabi ni Ruben. Dahil sa kanyang pangungulit, wala ring nagawa si Feli kundi ang bumili. Habang pauwi, sobra-sobra ang pasasalamat nito sa kanya. Napapangiti na lang siya at inaakbayan ito. 3 taon na silang magkasama sa iisang bubong, kaya ganoon na sila kakomportable sa isa't isa. At namamangha si Ruben sa kanyang sarili na nakaya nilang mamuhay sa bahay na yon nang sila lang. Bukod doon, nanatili lang silang magkaibigan kahit na hindi pa rin natigil ang chismis ng mga bata silang mag-live-in partner. Mabuti naman at hindi pa kayo nagkakaroon ng anak. Tama yan, mag-aral kayo, sabi ng kapitbahay nila. Wala kayong mga kasamang matatanda at pareho na kayong ulila, kaya para kayong nagbabahay-bahayan dyan. Natawa naman si Ruben at sinakyan pa ang pinaniniwalaan ng kapitbahay nila. Gusto niyo na po bang buntisin ko tong si Feli? Lagi niyo na lang pong tinatanong tuwing nakikita niyo kami. Aray! Wala na siyang ibang nagawa kundi ang dumaing. Piningot na kasi siya ni Feli. Tawang-tawa tuloy si Ruben nang makapasok sa bahay. Kaya tayo pinagchichismisan dahil pinapatulan mo rin. Sige ka, kapag gusto mo nang magkaroon ng girlfriend, hindi ka talaga magkakameron, sabi pa ni Feli. Ngumiti lang naman si Ruben. Hindi pa naman ako naghahanap ng girlfriend. Saka, sayang lang ang laway ko. Kahit mag-explain ako sa mga yan, ang iisipin pa rin nila, mga bata tayong naglalaro ng bahay-bahayan dito at naglalaro ng apoy. 3 taon na, hindi ka naman buntis. Ayaw pa rin nilang maniwala, ni hindi nga ako tumatabi sa'yo sa kama. Ang likot mong matulog, pagdating ng umaga, nasa sahig ka na. Kung hindi pa kita bubuhatin, hindi ka pa tutulog sa kama. Kaya naging routine ko na nasilipin ka sa madaling araw. Tiyak na nasa sahig ka na naman. Sinamaan siya nito ng tingin. Hindi nga, sinungaling ka. Humalakak naman si Ruben. Siyempre, paano mo malalaman? Tulog mantika ka, no? Kapag nagising ka, nasa kama ka na kasi nalipat na kita. Nagtuloy-tuloy ang bangayan nilang dalawa na naging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Malaki na rin ang pinagbago ni Feli. Hindi na ito ang dating payat, palaging may pasa at mga sugat at palaging umiiyak na si Feli. Nagkaroon na ito ng laman kahit papaano at palagi na rin nakangiti. Kaya alam ni Ruben na nagtagumpay siya na matulungan ito. Gayunpaman, dahil mga ulila at mga teenager pa lang, nasa yugto pa sila ng kanilang mga buhay na padalos-dalos mag-isip. Nasa panahon sila kung nasaan tila masarap ang ma-inlove at maging mapusok sa mga bagay-bagay. Sasama ka mamaya? Tanong ni Ruben habang nagluluto si Feli. Tumingin naman ang dalaga sa kanya. Saan naman? Gabi na mamaya May pupuntahan kayo ni Densyo? Tumango naman siya kaagad. Oo, sa sayawan sa kabilang barangay. Fiesta ron at may sayawan. Ayaw kitang iwan dito kaya sumama ka na lang. Pakakainin din tayo ron. Ano, sasama ka? Napangniwi naman si Feli. Hindi na. Wala akong susuotin. Napangiti agad si Ruben. Pinanghiram kita sa pinsan ni Densyo. May sandals na rin. Magkasing sukat kayo ng mga paa. Umalpas ang mahinang tawa sa bibig ni Feli. Paano ba kita tatanggihan mukhang sure ka na nasasama ako? Itago mo na muna yung lulutuin mo. May handaan naman tayong pupuntahan kaya mag-asikaso ka na. Saad ni Ruben at tinulungan na itong itabi ang mga gulay. Pagkatapos noon, nag-asikaso na sila papunta sa sayawan. Pormang-porma sila ni Densyo dahil yun ang unang beses na makakasama sila sa mga ganoong pagtitipon. Dati kasi ay nanonood lang sila at nakadungaw malapit sa mga palapa ng nyug na mga harang. Gwapo na ba? May inlove na bang mga babae? Tanong ni Ruben. Natawa naman si Densyo. Nagtatanong ka pa. Sus, alam ko naman kay Feli ka lang nagpapapansin. Paano kapag may nag-ayang makipagsayaw kay Feli? Sandali siyang hindi nakasagot. Hindi niya alam ang dapat na sabihin. Hahayaan ko. Wala naman akong karapatang pagbawalan siya Kung gusto niyang makipagsayaw sa iba, ayos lang. Saka ano ka ba? Magkaibigan lang kami. Baka nga kapatid ng turing sa akin nun. Kaya kapag nakipagsayaw siya sa ibang lalaki, ayos lang sa akin, Densyo. May ngisi naman sa mga labi si Densyo. Paano kapag ganyan kaganda? Papayag ka bang makasayaw yan ng iba? Kumunot naman ang noo ni Ruben.
Inginuso ni Densyo ang kanyang likuran kaya napalingon siya roon. Hindi niya napigilan ang pag-awang ng bibig nang makita si Feli sa puti nitong bestida. Sinara ni Densyo ang kanyang bibig. Yung laway mo, tutulo na. Hinampas niya naman agad ang kamay nito at mabilis na tinakpan ang mga mata. Pumikit ka! Hoy, Ruben, teka lang! Bulalas pa ni Densyo. Pumikit ka, hindi mo pwedeng makita si Feli. Ako lang dapat. Sambit ni Ruben habang nakatingin sa papalapit na dalaga. Natawan na lang ang kanyang kaibigan. Gayunpaman, para kay Ruben, tila lahat ng nangyayari sa buhay niya nagpapaawit ng kanyang puso. Nagbibigay ng inspirasyon sa bawat araw na dati ay parang walang kahulugan. Ang pogi ng nakasayaw mo kanina. Bulong ni Ruben sa dalaga nang sila naman ang nagsasayaw. Napanguso naman ito. Ikaw din, ang ganda rin ng inaya mong makasayaw kanina. Mas maganda sa akin. Napangiti naman si Ruben habang titig na titig kay Feli. Mas maganda ka. Sa paningin ko, wala nang hihigit sa ganda mo, Feli. Hindi agad nakapagsalita ang dalaga, kaya binigyan niya na lang ito ng ngiti. 17 years old na sila pareho. Mga bata pa, pero para kay Ruben, tila ang simpleng paghanga ay mas lalo lang lumalaki. Gusto mo pa rin ba ako? Mahinang-mahina na tanong ni Feli. Tiningnan naman ni Ruben ang dalaga. Bakit mo na itanong? Wala lang, naisip ko lang, baka nawala na yan. Nawala na nga ba? Napakagatlabi si Feli. Hindi kita gusto sa una. Yun talagang nararamdaman ko. Pero nang makilala kita, Ruben, at sa 3 taon nating pagsasama, hindi ko alam, pero parang gusto na rin kita. Hindi na mawala ang ngiti sa mga labi ni Ruben. Talaga? Gusto mo na ako? Hindi ka ba nagbibiro? Hindi mo ba iniisip na kailangan mo lang akong gustuhin kasi kailangan at may utang na loob ka sa akin? Umiling agad si Feli. Hindi, gusto talaga kita. Hindi ka naman talaga mahirap magustuhan, Ruben. Sa 3 taon kasama kita, kahit mga bata pa tayo at parehong walang mga magulang na gumagabay. Inalagaan mo ako at labis na pinahalagahan. Baka bato ako kapag hindi pa ako nahulog sa'yo. Hindi napigilang humalakhak ni Ruben. Marahan niya itong binalot sa isang yakap. Tila hiniheli ang kanyang puso dahil sa mga sinabi ni Feli. Ngayong gusto na rin siya nito, mas lalo niyang ipapakita rito na hindi lang siya isang boyfriend, kundi isang kaibigan at isang pamilya. Basta simula ng araw na yon, naging ganap silang magkasintahan ni Feli. Pareho nilang sinuskulit ang kagalakan na kanilang nararamdaman. Tila mayroon na naman silang sariling mundo na parang sila lang ang nakakaintindi. Dahil sa walang gumagabay, sila lang ang nasa bahay, may mga bagay silang ginagawa na hindi pinag-iisipan ng mabuti. At ang mga kapusukan, paglalaro ng apoy, at ang tila kawalan ng pakialam sa talagang realidad ng mundo, nagdulot sa kanila para humakbang sa mga desisyon na hindi nila pinag-isipan ng mabuti. Okay ka lang ba? Tanong ni Ruben nang makita niya itong dumuduwal isang umaga. Huwag ka munang pumasok sa school. Maputla ka na. Marahang tumayo si Feli. Oo, hindi mo na ako papasok. Medyo masamang pakiramdam ko. Masakit ang ulo ko. Tumango naman si Ruben at hinaplos ang buhok nito. Anong gusto mo? Dadalhan na lang kita ng pagkain mamaya. Ice cream lang. Hiling ni Feli. Napangiti naman si Ruben at hinalikan ito sa mga labi. Medyo naging mainit ang palitan ng mga halik nila, kaya natawan na lang siya. Alam niyang mali. Alam niyang masyado pang maaga, pero talagang may nangyayari na sa kanila. 2 taon na silang nasa iisang relasyon. 19 na sila at hindi pa nakakapagtapos ng high school. Siya naman, hindi pa nakakatapos sa elementary. Minsan nga ay nahihiya na siya dahil 19 years old na siya pero nasa grade 4 pa rin. At dahil mapusok, may mga bagay silang sinubukan. Hindi na rin sila hiwalay na natutulog at magkatabi na sa kama. Hindi nila napag-uusapan ni Feli ang mga plano nila at ang magiging resulta ng lahat. Kaya naman, sa bawat natutuklasan, talagang nagugulat na lang sila. Ruben, buntis yata ako? Mahinang sabi sa kanya ni Feli habang nakahiga sila sa kama. Bahagya siyang natigilan at napalingon kay Feli. Buntis? Sigurado ka? Napayuko naman si Feli. Ewan ko, hindi ko alam. 2 buwan na akong hindi dinadatnan. Palagi rin akong naduduwal at inaantok. Nahihilo. May mga pagkain ako na naaamoy na hindi ko gusto. Feel ko rin mas matakaw ako ngayon kaysa sa dati. Napansin din ng kapitbahay natin at sinabi niya na
Baka nga daw buntis ako. Sandali siyang hindi nakapag-isip. Hindi niya magawang iproseso ang mga sinabi ni Feli. Hindi alam ni Ruben kung handa na ba talaga silang bumuo ng isang pamilya. Wala silang mga ganap na plano, tila sumasabay lang sa agos ng mga buhay nila. Kaya kahit papaano, medyo natatakot siya na may involved na bata sa bawat desisyon nila. Ayaw mo ba? Hindi ka na nagsalita dyan, sabi ni Feli at bumangon sa kanilang kama. Bumangon din si Ruben at hinaplos ang braso nito. Hindi naman sa ganun. Siyempre gusto ko, anak natin yan. Bunga ng pagmamahalan natin. Siyempre gustong gusto ko siya. Naisip ko lang na baka hindi pa tayo handa. Alam kong natatakot ka rin. Galit ka ba sa akin? Hindi mo pa natatapos ang high school mo. Alam kong mahalagang pag-aaral mo para sa'yo. 1 taon na lang, gagraduate ka na pero nabuntis kita. Oo, nanghihinayang ako. Pero anak natin to, Ruben, sabi ni Feli sa kanya. Desisyon at ginusto ko rin naman ang mga ginawa natin, kaya wala dapat akong pagsisihan. Kaya kahit masakit na tumigil ako sa pag-aaral ulit, gusto kong maging isang ina sa anak ko. Tipid siyang napangiti at niyakap ito patagilid. Wala akong singsing. Hindi rin kita mapapakasalan agad. Pero sa puso't isip ko, asawa ng turing ko sa'yo. Wala akong marangyang kahit na anong bagay na may aalok sa'yo. Pero gusto mo rin bang maging asawa ko, Feli? Tumulo naman ang mga luha ni Feli. Siyempre naman, masaya akong maging asawa mo, na nasa tabi kita at inaalagaan kami ng anak mo. Mas lalo niyang niyakap si Feli. Kahit hindi nila alam ang gagawin, masaya rin si Ruben na may tiwala sa kanya ang kasintahan. Pinapangako niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para lang mapabuti ang kanyang mag-ina. Dahil buntis, paminsan-minsan na lang gumagawa ng duyan sa Feli. Ganoon din ang kinabubuhay ni Ruben. Maliit ang kita pero kaya naman nilang mag-ipon at magtabi para sa panganganak ni Feli. Ganoon kasimple ang mga mundo nila na kahit mahirap ay nakukuha pa rin maging masaya. Aling Lita, ano ba naman ho kayo? Ang tagal ninyo, sinabi ko na po manganganak ng asawa ko. Sabi ni Ruben at hindi makapaniwalang pinagmasdan ang komadron ng sinusundo niya. Humigop ng kape si Aling Lita. Huwag kang mataranta. Wala pa yun. Gusto mo ba ng kape? Mukha bang magkakape ako sa lagay ni Feli ngayon? Bulalas niya pa at nagpabalik-balik sa paglalakad. Gusto niya nang maubos ng ginang ang iniinom nitong kape. Buhatin ito at dalhin sa bahay nila. Alam ni Ruben na hindi biro ang mga anak, lalo na't first time ni Feli. Pareho silang takot na baka may masamang mangyari. Gusto nga sana ni Ruben na sa ospital manganak si Feli, pero wala naman silang pera. Kaya sa kumadrona na lang sa kanila. Pag-iri ni Feli habang hinihingal. Walang hiya ka, Ruben. Bakit mo ako binuntis? Ang sakit. Hindi ka na makakaulit sa akin. Namutla agad si Ruben sa labas ng bahay nila. Rinig na rinig niya kasi mula roon ang mga sigaw ni Feli. Talagang minumura na siya nito sa labis na sakit na nararamdaman. Subalit hindi yon ang inaalala niya. Wala na siyang pakialam kahit murahin pa siya mula ulo hanggang paa ng kanyang asawa. Ang gusto niyang mangyari, maging ligtas ito at maging maayos ang kanilang anak. Tawang-tawa si Densyo na nag-aalmusal pa sa harap niya. Minumura ka na. Halika muna rito, kumain ka muna, Ruben. Masyado kang kabado. Tumango si Ruben at lumapit sa lamesa. Nanginginig ang mga kamay na dumampot siya ng pandesal. Kahit paghawak niya sa tasa, talagang nanginginig siya kaya hindi makakain. Napailing si Densyo. Kumalma ka. Walang mangyayaring masama kay Feli at sa anak mo. Kumunot ang noo ni Ruben at hinawakan ng isang kamay. Kalmado naman ako eh. Ito lang kamay ko, biglang nanginginig. Muling tumawa si Densyo. Maya-may bigla niyang narinig ang iyak ng bata. Mabilis siyang pumasok sa loob kahit pinagbawalan pa siya ng kumadrona. Nang makita niyang inaasikaso ng kumadrona ang anak nila, parang may nabunot na tinik sa kanyang lalamunan. Ruben! Nang hihinang usal ni Feli. Mabilis siyang lumapit dito, hinawakan ang kamay at hinalikan ang noo. Kumusta ka? Anong pakiramdam mo? Saan ang masakit? Tipid nang umiti si Feli. Okay lang ako. Bumulong siya rito. Ang galing mo. Ang galing-galing mo, Feli. Salamat at ligtas kayo ng anak natin. Naging babae ang anak nila. Kahit na minsan ay sakit sa ulo ang gatas at diaper, kinakaya pa rin nilang dalawa ni Feli. Basta naging isang masaya silang pamilya sa bahay na yon.
Kahit may mga problema, nakakahanap pa rin sila ng paraan para masolusyonan ang mga iyon. Hindi nila namalayan na 5 taon na pala ang lumipas at malaki na ang kanilang anak. "Nandiyan ang tatay mo, anak," nakangiting sabi ni Feli. Lumingon agad sa kanya si Angel. "Tatay!" Natawa namang sinalubong ni Ruben ang kanilang anak. Mahigpit niya itong niyakap at nagpabuhat pa kahit malaki na. Lumaking malambing si Angel sa kanilang dalawa, kaya palagi itong naghihintay kapag may umaalis. "Tatay, ano bang masalubong mo sa akin? Kapag wala, huwag ka pong papasok sa bahay Hindi ka rin po matutulog sa tabi namin ni nanay." Sabi ng makulit na si Angel. Nanlaki naman ang mga mata ni Ruben bago sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi nito. "Grabe naman pala. Bakit ganyan ka sa akin, anak? Hindi mo na ba ako mahal?" Napanguso naman si Angel. "Syempre po, mahal na mahal. Mahal na mahal ko po kayo ni nanay. Pero dapat po may pasalubong ka si tatay. Nangako ka po sa akin na may pasalubong ka. Hindi po pwedeng hindi to pa rin ang pangako. Kasi tatay, naghihintay po ako." Natatawang nilabas niya sa bag ang Spanish bread na kanyang binili. "Oh, ayan ang paborito mong tinapay. Papapasukin mo na ba si tatay?" Nagtatalo naman sa tuwa ang batang babae. Yay! Sige na po tay, pasok ka na po." Napailing na lang siya habang nakangiti. Nang makapasok si Ruben, mabilis niyang nilapitan si Feli. Niyakap niya ito at panay ang lambing. Tawa lang naman ang tawa at hinayaan siya. "Patulugin mo muna si Angel," bulong ni Ruben. Kinurot naman siya ni Feli. "May bala ka na naman. Hindi yan tutulog, kagigising nga lang Nakontento na lang sa yakap si Ruben. Pareho na silang may kontrol ni Feli. Ayaw nilang sundan si Angel dahil mahirap magpalaki ng anak. Natuto na sila kaya tuwing gagawin nila yon, pareho na silang maingat ni Feli. Ganun na lang ang kanilang mga buhay. Simple at masaya. Ang mga trauma, ang pag-iwan at pagiging ulila nila ni Feli na puno ng maging isang ganap silang pamilya. Hindi na nila kailangang mag-isa at hindi na sila magtitiis sa mga magulang na hindi iniisip kung ano ang mararamdaman nila. Yun nga lang, ang kagalakang mayroon sa buhay nila, mabilis din na magbabawiin ng Diyos mula sa kanila. "Ruben! Feli! Ang anak ninyo! Bilisan ninyo! Nangingisay si Angel!" Sigaw ng kanilang kapitbahay. Nagkatinginan sila ni Feli at mabilis na tumakbo palabas. Nanlaki ang mga mata ni Ruben nang makita si Angel na nakahiga sa lupa at nangingisay ang buong katawan. Mabilis siyang sumugo dito, hindi alam kung anong gagawin. May nagbigay ng makapal na kumot sa kanya. "Ilagay mo sa ulo ng anak mo, baka mauntog siya. Huwag niyong hawakan, baka magkaroon ng bali yan. Nangingisay siya, hayaan niyo muna. Orasan ninyo." "Angel, ano nangyayari sa anak namin? Angel!" Lumuluhang sigaw ni Feli. Si Ruben naman na kahit naluluha na, ginawa pa rin ang sinabi ng matanda sa kanya. Ilang minutong naging ganoon si Angel, kaya nang tumigil na, mabilis na nilang sinugod sa ospital. Wala silang pera pero hindi niya na muna inisip yon. Ang mahalaga, matingnan ang anak nilang si Angel. "Na-review ko na ang lahat ng mga tests at malinaw ang diagnosis," sabi ng doktor bago tumingin sa kanila. "May epilepsy ang pasyente." Huminga ng malalim si Feli at bahagyang sumubsob sa kanyang dibdib. Para namang tumigil ang puso ni Ruben nang marinig ang salitang epilepsy. Ang kalmadong tono ng doktor ay hindi gaanong nakapawi ng takot na dahan-dahang pumasok sa kanilang mga puso. "Epilepsy?" tanong ni Ruben. Ang boses ay naninikip sa kaba. "Pero anong ibig sabihin nito para sa kanya? Gagaling po ba siya?" Isang neurological disorder ang epilepsy na nagdudulot ng paulit-ulit na seizure. Sa kaso ng pasyente, ang tasi ng seizure na nararanasan niya ay malamang na magpapatuloy kung hindi natin gagamutin. Kaya namang i-manage ang sakit niya through maintenance ng mga gamot na irereseta. Gamot? Gagaling ba siya ron kapag ininom niya? Mawawala po ba ng tuluyan ng sakit niya? Tanong naman ni Feli. Umiling naman ito. Walang lunas para sa epilepsy. Ngunit ang gamot ay makakatulong upang makontrol ang mga seizure. Kailangan ng pasyente ng anti-epileptic drugs regularly. Maaaring lifetime na rin. Ang gamot na yon makakapagpababa ng dalas ng kanyang mga seizure. Pero kailangan din ng panahon para malaman natin kung anong gamot ang pinaka-epektibo para sa kanya. Walang lunas. Parang isang mabigat na pasanin ang pumapaloob sa dibdib ni Ruben. Napatingin siya kay Feli na natulala na lang habang puno ng luha ang mga mata.
Ramdam ni Ruben ang kalungkutan nito, ang pag-aalala at ang bigat ng mga bagay na kailangan nilang gawin upang mapamahalaan ang kondisyon ng kanilang anak. Pinunasan ni Feli ang mga mata. Sinusubukang pigilan ang pagdaloy ng luha, ngunit dumaloy pa rin. Magkano po kaya? Wala po kaming pera. Hindi pa nga namin kayang bayaran ng mga hospital bills namin ngayon. Paano namin kayang tustusan ng gamot ni Angel? Nararamdaman ni Ruben ang alon ng kawalan ng magawa na dumapo sa kanya. Halos wala na silang naitatabi. Talagang sapat lang ang kinikita nila. Hindi niya akalain na makakaharap sila ng ganoong sitwasyon. Isang suliranin na tila mas malaki kaysa sa kaya nilang solusyonan. Hindi ko alam kung saan kukuha ng pera para dito, Ruben. Pag-amin ni Feli. Halos hindi nga natin matustusan ang mga pangunahing pangangailangan natin. Paano natin mababayaran ang gamot niya sa buong buhay niya? May pangunawa naman sa mga mata ng doktor. Alam ko na maraming bagay na kailangan ninyong intindihin at nauunawaan ko ang bigat ng mga gastusin. Pero may mga programa na makakatulong para sa mga gastusin. May mga local na foundation, mga programa ng gobyerno. Basta makipag-coordinate na lang muna kayo siguro dito sa supervisor. Pwede na lang ibigay sa inyo ang mga resources para sa financial assistance. Napailing si Feli at ang mga luha ay patuloy na bumabagsak. Hindi ko alam kung paano natin kakayanin, Ruben. Paano natin magagawa to para sa anak natin kung hindi nga natin alam kung saan kukunin ang susunod nating pagkain sa hapag? Nasaktan ang puso ni Ruben. Palagi niyang ipinangako kay Feli na aalagaan niya ang kanilang pamilya at makakaraos sila sa lahat ng pagsubok. Ngunit ang sakit ni Angel, ibang-iba yon. Paano niya aayusin ang lahat kung parang wala na silang kontrol sa lahat ng nangyayari? Niyakap niya si Feli. Makakahanap tayo ng paraan. Makakahanap tayo ng paraan upang matulungan si Angel. Makakaraos tayo rito. Ipinapangako ko. Sumandal si Feli sa kanya. Ang katawan ay patuloy na nanginginig. Gusto ko lang na maging okay siya. Gusto ko na magkaroon siya ng normal na buhay. Bakit siya pa ang kailangang magkaroon ng sakit na ganito? Tutulungan natin siya. Bulong ni Ruben, tahimik na ipinapangako na hahanap sila ng paraan kahit gaano man kahirap. Kahit paano, nakahingi naman sila ng tulong sa gobyerno, kaya nailabas nila si Angel sa ospital. Nagkaroon din sila ng utang kaya kailangan niyang pagtrabahuhan. Gayunpaman, alam ni Ruben na hindi sila palaging bibigyan ng tulong. Kailangan pa rin nilang kumilos ni Feli para sa mga gamot ni Angel at iba pa nilang pangangailangan sa bahay. Heto na Angel! Sabi ni Ruben at sumandok ng pagkain para sa kanyang anak. Kailangan mong kumain para lumaki ka ng malakas, tulad ni nanay at tatay. Tumango si Angel ng tahimik at tinanggap ang pagkain, subalit hindi naman ito kinain. Sa halip, tulala ito at mukhang malalim ang iniisip. Kinuha ni Ruben ang manok nitong binili niya pa sa kanto at hinimay para rito. Gulay lang ang ulam nilang mag-asawa pero ayos na yon. Ang mahalaga, makakain din ng masarap na pagkain ang anak nila. Angel, sabi ni Ruben, medyo malambing ngayon. Anong nangyayari anak? Hindi ka kumakain. Anong iniisip mo? Tumingin si Angel sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay puno ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Ruben. Kalungkutan, isa yung itsura na hindi nararapat sa isang bata na 4 na taon. Naninikip tuloy ang puso ni Ruben sa kanyang dibdib. Tatay, sorry po, bulong ni Angel sa kanya. Lumalim ang kunot sa noo ni Ruben, nalilito sa biglaang paghingi ng tawad. Yumuko siya upang magkaroon ng mas malapit na tingin sa bata. Sorry, para saan Angel? Nanginginig ang mga labi ni Angel habang ibinababa ang ulo. Iniwasan ang tingin niya. Isang luha ang dumaloy mula sa pisngi nito at mabilis na pinunasan. Tatay, sorry po sa inyo at kay nanay. Garalgal ang boses na sabi ni Angel. Kailangan ko po ng gamot, tatay. Mahal po yun, di ba? Sorry po, nagpapadoktor po ako at mahal din po yun. Tumigil si Ruben. Ang puso niya ay parang bumagsak sa kanyang dibdib nang marinig ang mga salitang yon mula sa kanyang anak. Ayaw niyang maisip yun ni Angel. Ang paniniwala na isa itong pabigat sa mga taong nagmamahal dito. Anak, mahinahong sabi ni Ruben. Hindi ka pabigat. Hindi sa amin. Okay lang kahit mahal. Basta maging maayos ka. Umiiyak na niyakap siya ni Angel. Tumingin si Ruben kay Feli na pumasok ng tahimik.
Mukhang narinig nito ang usapan at ang mga mata ni Feli ay puno ng kalungkutan at pagmamahal. Wala ni isang salita. Umupo ito sa tabi ni Ruben at niyakap si Angel sa kanilang mga braso. Anak, hindi mo kailangang humingi ng tawad dahil kailangan mo ng gamot, sabi ni Feli at hinaplos ang buhok ni Angel. Nandito kami para alagaan ka dahil mahal ka namin. Ikaw ang aming anak at palagi ka naming aalagaan ano man ang mangyari. Pero ayoko pong mapagod kayo, bulong ni Angel sa gitna ng mga hikbi. Mahal po yun, di ba? Nagpalitan ng tingin sina Ruben at Feli, parehong nagpipigil ng luha. Dahan-dahang hinawakan ni Feli ang mukha ni Angel gamit ang mga kamay. Angel, hindi mo kami pinapagod. Hindi mo kami pinapalungkot. Ikaw ang liwanag ng buhay namin ni Ruben. Tuwing umingiti ka, tuwing tumatawa ka, pinupuno mo ang aming puso ng kaligayahan. Gagawin namin ang lahat para sa'yo. Tumango si Ruben at ang boses ay may halong emosyon. Tama si nanay mo. Hindi kami mapapagod sa'yo, Angel. Humikbi ang bata habang nakatingin sa kanilang dalawa. Mahal ko po kayo, nanay. Mahal ko po kayo, tatay. Ngumiti si Ruben sa kabila ng mga luha. Mahal ka rin namin, Angel. Hinaplos ni Feli ang noo ni Angel. Wala kang dapat ipag-sorry, anak. Nandito kami para sa'yo. Palagi. Habang pinagmamasdan ni Ruben at Feli si Angel na kumakain, nagpalitan sila ng isang tahimik na tingin ng determinasyon. Anuman ang mga hamon na darating, haharapin nila yon ng magkakasama. Dahil ang pagmamahal nila bilang pamilya, mas matatag kaysa sa anumang bagay na maaaring sumubok na magwasak sa kanila. Pinilit nilang makasurvive, matugunan ang mga gamot ni Angel at ibang pangangailangan nila. Gayunpaman, kulang na kulang pa rin ang kanilang mga kinikita. Wala rin masyadong trabaho na pwede sa lugar nila na kahit papaano ay magpapataas ng kanyang sahod. Kaya naman, isang mahirap na desisyon ang gagawin ni Ruben. Aalis ka? Tanong ni Feli sa kanya. Marahan siyang tumango. Oo, luluwas ako. Magbebenta raw sila ng mga duyan sa syudad. May malaking komisyon ako kapag maraming nabenta. Saka maghahanap na rin ako ng trabaho doon. Kung anong pwede kong pasukan na kahit paano medyo mataas ang sahod. Hindi na natin kaya, Feli. Kailangan nating makabili ng mga gamot ni Angel. Ikaw muna sanang maiwan sa anak natin, ha. Alagaan mo siya. Palagi akong susulat sa'yo. Mahigpit siyang niyakap ni Feli at hindi mapigilan ang mga hikbi. Ayokong umalis ka. Gusto kong dito ka lang pero alam kong ginagawa mo to para sa amin. Para sa anak natin to. Natatakot ako pero mag-iingat ka doon, Ruben. Tumango naman si Ruben, nahihirapan din siyang mawalay sa kanyang mag-ina. Pero kung mananatili siya roon, mas lalo lang silang lulubog sa hirap. Kailangan nilang maging matatag para maibigay ang mga pangangailangan ni Angel. Tatay! Umiiyak na tawag ng kanyang anak. Kailangan mo po ba talagang umalis? Dito ka na lang po. Huwag mo po kaming iwan, tay. Umupo si Ruben para matingnan ng mabuti ang kanyang anak. Angel, kailangang umalis ni tatay. Para sa inyo rin naman to. Para makabili ng mga gamot mo at ng mga pagkain natin. Umiling si Angel at tuloy-tuloy pa rin ang pag-iyak. Ayoko na po. Huwag mo na po akong ibili ng gamot. Hindi na po ako magpapagamot. Huwag ka na pong umalis, tay. Anak, hindi naman pwedeng hindi bumili ng gamot mo. Atake ang sakit mo. Mas lalo kaming mahihirapan ng nanay mo. Naluluhang sabi ni Ruben. Sana maintindihan mo, anak. Babalik naman ako. Pwede rin na kapag maayos na ron sa pupuntahan ko. Kayo ang dadalhin ko ron para hindi na malayo sa pagtatrabahuhan ko. Angel, tahan na. Para naman sa'yo to. Mahigpit siyang niyakap ni Angel. Tatay, mamimiss po kita. Mahal na mahal po kita. Hinaplos niya ang buhok nito. Mahal din kita, anak. Gagawin lahat ni tatay para sa'yo. Palagi kang makikinig sa nanay mo, ha. Huwag kang masyadong pasaway. Sige na, Angel. Bitiw na. Kailangan nang sumakay ni tatay sa barko. Walang nagawa si Angel kundi ang kumawala sa kanya. Tumayo siya at mahigpit na niyakap si Feli. Sabay silang tahimik na umiyak habang dinadama ang isa't isa. Mag-ingat ka, Ruben. Hihintayin ko ang mga sulat mo. Naluluhang sabi ni Feli. Tumango naman si Ruben at marahang pinunasan ang mga luha nito. Oo, susulat ako palagi sa inyo. Magtatrabaho ako ng mabuti ron para makapagpadala ng pera sa inyo. Alagaan mo ang sarili mo, Feli. Alagaan mo ang anak natin. Mahal na mahal kita.
Pangako kapag ayos ng lahat, babalik ako. Babalikan ko kayo ni Angel dito. Pagkatapos ng pamamaalam, tuluyan ang tumalikod si Ruben. Narinig niya pa ang malalakas na hagulgol ni Angel pero hindi na siya lumingon pa. Baka kapag ginawa niya yon, mas lalo lang siyang mahirapan at hindi na makaalis. Kaunting sakripisyo lang naman yon para makaraos sila at matustusan ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Lumipas ang mga linggo, trabaho agad ang ginawa ni Ruben. Wala siyang pakialam kahit nakakapagod, kahit bilad sa ilalim ng tirik na araw. Ang mahalaga, nakakabenta sila ng mga duyan. Kahit kumikita, tinitipid pa rin ni Ruben ang sarili. Kailangan niyang makaipon para madala niya sa lugar na yon ang kanyang mag-ina at doon na sila tumira. Ayaw niya rin naman na malayo siya sa mga ito. Bukod kasi ron, binabawi na rin ng tunay na may-ari ang tinutuluyan nila roon. Sa kanya lang nalaman na hindi pala talaga ang nanay niya ang legal na may-ari ng bahay. Pinatira lang pala ang mga ito noon at ngayon binabawi na. Kaya kailangan niya rin talagang magmadali para mapasunod sina Feli at Angel sa kanya. Ano ba yan? Harang ng harang sa dinaraanan eh. Naiinis na sabi ng nakabangga kay Ruben. Hindi niya na pinansin yon at mas pinansin pa ang pagkain niya na nahulog dahil doon. Kahit marumi na, pinulot niya pa rin. Sayang kasi ang ipinangbili niya at yun lang ang tanging tanghalian na mabibili niya. Nakatayo siya sa tabi ng kalsada dahil doon siya kumakain. Nahihiya kasing umupo pa sa loob ng karinderya, gayong kanin at sabaw lang naman ang kanyang hiningi. Maya-maya ay dumating ang kasama niyang nagbebenta rin ng mga duyan. O wala ka bang kita? Bakit ganyan ang ulam mo? Meron naman, nagtitipid lang. Nakuha pa rin ngumiti ni Ruben sa kabila ng pagod. Alam mo na, nag-iipon ako saka kailangan kong ipadala sa mag-ina ko. May sakit ang anak ko, kaya mas malaki dapat ang maipadala ko. Gumagawa rin ng mga duyan at minsan naglilinis si Feli kapag may nagpapalinis. May kita pero kulang pa rin talaga. Dahil nga kailangan namin ng budget sa pagpapagamot ng anak namin. Napabuntong hininga ito. Saglit lang, bibili rin ako ng tanghalian. Bibili ako ng gulay, hatian kita. Grabe ka naman, lakas ang kailangan natin dito. Tapos kanin lang na may sabaw ang ipapakain mo sa sarili mo. Tumawa lang si Ruben. Okay lang naman sa akin ang sabaw lang. Nabubusog naman ako. Pero kung hahatian mo ako, nako, hindi ko matatanggihan yan. Ganoon ang palaging daloy ng buhay ni Ruben sa syudad. Palagi siyang sumusulat, pero naiipon ito at isang bagsakang naipapadala. Nabibigay niya lang kasi ang sulat kapag lumuluwas ang isa nilang kasama. Doon niya na ipapaabot ang mga sulat at pera para sa kanyang mag-iina. Sa bawat sulat, palagi niyang sinasabi na okay lang siya. Hindi niya kinikwento kung gaano siya nahihirapan doon. Ayaw niya kasing panghinaan ng loob si Feli. Batid niyang pilit lamang nitong pinapalakas ang loob ng maiwang mag-isa kay Angel. Siguradong mas lalala ang pangungulila nito sa kanya kapag dumaing siya ng mga pinagdaraanan niya. Kaya puro pangungumusta sa mga ito, mga masasayang kwento at mga positibong bagay lang ang kanyang mga isinusulat. At kapag may natatanggap siyang tugon sa mga ito, doon tila nawawala ang pagod niya sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Ang dami mo ng ipon ah! Nakangiting sabi ng kasamahan ni Ruben. Ngumiti naman siya. Kaya nga pero kaunti pa. Pasusun na rin ko kasi ang mag-ina ko rito. Kailangan namin ng maayos na matutuluyan. Dito na kami maninirahan para malapit sa lahat. Isa pa, pinapalayas na kami rin sa bahay. Akala ko sa mga magulang ko talaga yun na iniwan ako nun. Pinatira lang pala kami. Kaya wala na kaming mapupuntahan. Kailangan kong gumawa ng paraan. Saka bala ko sanang tingnan yung lupa dyan. Yung rights lang daw tapos pwede nang mabili. Tatayuan ko na lang muna kahit simpleng kubo. Ang mahalaga, sama-sama kaming tatlo. Sus, ang dami mong pangarap para sa pamilya mo. Bata ka pa pero parang hindi ka natatakot. Sabi pa nito. Natawa naman si Ruben. Ganun talaga, tatay na ako. May asawa rin akong maganda. Kung kaya ko nga lang ibigay lahat sa kanila, nagawa ko na. Saka, sino bang may sabing hindi ako natatakot? Natatakot talaga ako. Hindi ko alam kung paano susolusyonan ang mga problema namin sa bawat araw. Pero ang aking mag-ina, silang liwanag sa buhay ko. Nang makilala ko si Feli noon, tumigil ako sa pagtatambay at nagseryosong magtrabaho. Nang dumating sa buhay namin si Angel, ginawa ko ang lahat para maging mabuting tatay kahit mahirap lang kami. Ayaw ko kasing ipadama kay Angel ang pinadama ng mga magulang ko sa akin. Saka maaga akong pinabayaan at iniwan. Kaya masaya ako na may nabuo akong pamilya kahit bata pa lang ako. Punong-puno ng pag-asa ang puso ni Ruben.
Walang kahulugan ang salitang hirap para sa kanyang mag-ina. Handa siyang magtiis alang-alang kina Feli at Angel. Gayunpaman, mukhang may isang pagsubok na magiging mitya ng mas matindi pang paghihirap sa buhay ni Ruben. Hindi! Nabitiwan ni Ruben ang mga dala niya at tumakbo papunta sa tinutuluyan nila na kasalukuyang nasusunog. Pero pinigilan naman siya ng mga tao dahil inaapula na ang sunog. Hindi, kailangan kong pumunta ron. Nandun ang mga gamit ko at ang mga perang inipon ko. Hindi pwedeng mawala yun. Naluluha niyang bulalas. Para sa mag-ina ko yun. Hindi pwede, yung pera ko. Wala siyang nagawa kundi pagmasdan na lang ang nasusunog na bahay. Hindi niya na napigilang humikbi. Matagal niyang inipon ang perang yon. Kaunti na lang, makukumpleto niya na. Pagkatapos ay nawala na lang sa isang iglap. Dahil sa nangyari, sa tabi muna sila ng kalsada tumira. Lahat sila problemado dahil sa nangyari. Ang iba ay gusto nang umuwi at naghihintay ng pamasahe. Inaya siyang umuwi pero ayaw ni Ruben nang walang kahit na anong dala. Sigurado ka? Hindi ka uuwi? Tanong nito sa kanya. Umiling naman si Ruben. Hindi ko kayang humarap sa mag-ina ko na ganito. Kailangan kong manatili rito. Kapag umuwi ako, mas lalong wala akong magiging trabaho. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho dito at mag-iipon ulit. Magpapadala ako ng sulat. Huwag mo sanang sabihin ang nangyari kay Feli. Ayoko mag-alalang asawa ko. Babawi ako rito, babangon ako. Kailangan ko kasi talagang kumita ulit ng pera para mapasunod sila rito. Malapit na kaming palayasin sa bahay. Kaya kahit hindi sigurado kung saan pupunta, pinili niyang manatili roon. Nakahanap naman siya ng trabaho bilang kargador at construction worker. Walang tigil ang katawan niya sa pagtatrabaho. Sa kalsada na lang din siya natutulog. Kung kukuha pa siya ng matutuluyan, kailangan niyang magbayad at mababawasan ang pera niya. Hindi na rin siya gaanong nakatanggap ng sulat mula kay Feli at ganoon din naman ito sa kanya dahil inabala niya talagang sarili sa pagtatrabaho. Uuwi na lang siya kapag kumpleto ng pera niya at kaya niya nang isama ang mag-ina. Pero hanggang kailan ba siya sasagri ng buhay? Akin yan! Hindi niyo pwedeng kunin yan! Bulalas ni Ruben habang inaagaw ang bag niya sa taong kinuha ang gamit niya habang natutulog sa waiting shed. Bitiwan mo sabi! Akin to! Mariing sabi ng lalaki sa kanya na mukhang adik pa yata. Nakuha niya muli ang bag pero may kasama pala ito. Kaya wala siyang nagawa ng pagtulungan siya ng dalawa. Habang pinagsisisi pa at pinagsusuntok, tumulo na lang ang mga luha ni Ruben. Ang pag-asang mayroon pa siya, unti-unti nang nawala sa kanya. Kahit puno ng mga pasa at sugat, nahiga na lang siya sa gilid ng kalsada. Kahit umulan, hindi na siya bumangon pa. Namumugto na ang kanyang mga mata sa labis na pagluha. Pinilit magpakatatag ni Ruben para kina Feli at Angel. Pero ang totoo, pagod na siya. Pakiramdam niya, kahit anong gawin niyang mabuti, hindi makakatulong para sa pamilya niya. Sorry! Wala siyang ibang ginawa kundi ang humikbi ng gabing yon. Hindi ko pala kaya. Duwag ako. Takot na takot ako. Para na siyang mababaliw. Parang kaunting-kaunti na lang, mawawala na siya sa katinuan. Simula bata pa, wala na siyang ibang naranasan kundi paghihirap at sakit. Ngayong nagkaroon siya ng sariling pamilya, wala siyang ibang ginawa kundi ang biguin na lang ang kanyang mag-ina. Hindi niya nakaya. Sa pagkakataong yon, tuluyan na siyang sumukong gumalaw para sa sarili at para kina Feli at Angel. Simula ng araw na yon, nawala na siya ng gana na magtrabaho pa dahil bawat kilos niya parang wala rin namang nangyayari. Hiyang-hiya na rin siyang kumustahin sina Feli at Angel. Wala na siyang mukhang maihaharap sa mga ito. Sa loob ng 1.5 taon, naging palaboy-laboy si Ruben. Kikilos kapag nagugutom, matutulog kapag inaantok. Parang nawala na siya ng buhay. Namumulot na lang siya ng basura. "Tatay!" Tawag ni Angel sa kanya. Iminulat niyang mga mata at nakita ang anak niyang kumakaway. "Angel?" "Tatay, uwi ka na po." "Mahal po kita, tatay." Tumatawang sabi ni Angel. Nanginginig ang mga binti ni Ruben habang sinusundan ang tumatakbong anak. Pero maya-maya, unti-unti itong nawala. Doon niya muling napagtanto na imahinasyon niya lang ang lahat. Pakiramdam niya, nakalutang siya sa mundo na hindi na siya bibigyan ng kahit na anong pag-asa. Ni hindi na rin pumasok sa isip niya ang kanyang mag-ina. Pero isang balita ang darating kay Ruben na magpapabago sa lahat ng ginagawa niya. "Teka, Ruben,
Ikaw ba yan? Tanong ng isang ginang sa kanya na hindi niya na maalala. Hindi siya sumagot. Ruben, ikaw nga. Ang dungis mo kaya naisip kong baka hindi ikaw. Nandito ka lang pala. Ano nangyari sa'yo? Bigla kang nawala. Alam mo bang nangyari sa mag-ina mo? Mag-ina? Usal ni Ruben at naging malikot ang mga mata habang pilit na inaalala ang kanyang mag-ina. Sina Feli saka Angel ang pamilya ko. Napailing naman ang ginang. Galit na galit sa'yo si Feli. Hindi ka na bumalik. Hindi ka na nagparamdam. Wala na rin ang anak ninyo. 1 taon nang lumipas simula nang mawala si Angel. Dahil hindi makabili ng mga gamot, mas lumala ang sakit at nagkaroon ng iba't ibang mga sakit. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Ruben. Si Angel? Si Angel ang anak ko. Sige na, aalis na ako. Lumuwas lang din ako rito, may pupuntahan pa ako. Bumalik ka na para malaman mo ang nangyari. Saan ng ginang bago siya iniwan doon? Nabitiwan ni Ruben ang sakong dala niya. Sinapo niya ang ulo habang iniisip si Angel. Hindi niya na napigilan. Sunod-sunod ang mga hikbing kumawala sa kanya. Tila doon siya nakaahon mula sa masamang panaginip at isinampal ang masamang realidad. Pinabayaan niya si Feli. Pinabayaan niya si Angel. Kailangan kong umuwi sa kanila, sabi ni Ruben at lakad-takbong pinuntahan ng Pierre. Gayunpaman, makapunta man siya roon, wala naman siyang pamasahe. Hindi siya mapakali. Kahit mang malimos pa siya, hindi pa rin kakasya yon. Naaakit siyang kumuha ng gamit o pera ng iba pero hindi niya kaya. Naduduwag si Ruben at hindi niya kayang gumawa ng masama. Anong gagawin ko? Kailangan kong umuwi. Kailangan kong makita si Feli at ang anak ko. Napahagulgol na lang ulit si Ruben. Maya-maya'y nakita niyang karagatan. Hindi niya alam kung anong pumasok sa utak niya pero tumalon siya roon. Marunong lumangoy si Ruben. Hindi niya alam kung posible pero susubukan niyang kayanin. Kailangan niyang makabalik para makita si Feli at kahit makapagsindi man lang ng kandila para kay Angel. Kailangan niyang humingi ng tawad sa anak niya. Pero ilang oras pa lang siyang lumalangoy, pagod na si Ruben. May nakita siyang palutang-lutang na kahoy, kaya yon ang pinaglagyan niya ng mga braso para makapagpahinga kahit papaano. Anak, darating si tatay dyan. Uuwi ng tatay. Naluluha niyang sabi habang hinahayaan lang ang sarili na tangayin ng alon. Sorry anak. Sorry sa inyo ni Feli. Pinabayaan ko kayo. Hindi niya alam kung ilang oras na siyang nagpapalutang-lutang sa dagat. Hindi na alam ni Ruben kung saan siya dinala ng alon. Pakiramdam niya ay bibigay na ang buo niyang katawan. Ilang sandali pa, nawala na siya ng malay. Nagising na lang si Ruben nang may naririnig na tunog ng makina ng bangka. Pinilit niyang itunghay ang kanyang ulo at mukhang palapit sa kanyang mga ito. Namalaya niya na lang na inahon siya ng mga ito. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka palutang-lutang? Tanong ng lalaki na mukhang bantay dagat. Hindi siya makasagot. Pagod na siya. Para siyang lantang gulay na hindi makatayo ng tuwid. Sa tagal niya sa tubig, parang nakalimutan niya na kung paano ang kumilos. Binalik siya ng mga ito sa dalampasigan at dinala sa namamahala roon. Doon siya inasikaso at hinayaang makapagpahinga. Teka, kilala ko to eh. Ito yung nakikita kong pulubi sa bayan. Sabi ng isang staff doon. Anong ginawa mo? Bakit nagpalutang-lutang ka sa tubig? Nagsalita naman ng isa. Baka may problema sa pag-iisip. Sino ba naman ang tatalo ng ganun sa dagat? Napalunok si Ruben at pinilit sumagot. Kailangan kong makabalik sa pamilya ko. Wala akong pamasahe sa barko kaya nilangoy ko na lang. Gulat na gulat naman ang mga tao sa kanya at lumapit pa muli ang staff. Ano? Sa tingin mo ba malalangoy mo ang ganun kalayo? Baka makapunta ka man, patay ka na o nilapa ka na ng mga pating. Namumuo ang mga luha sa mata ni Ruben. Kailangan kong umuwi. Baka hinihintay na ako ng asawa ko. Ang anak ko, wala na raw ang anak ko. Kailangan ko siyang puntahan. Kahit puntod lang, kailangan kong humingi ng tawad. Dahil sa nangyari, marami ang tumulong sa kanya para makauwi. Binigyan siya ng pamasahe nang makarecover. Nang makauwi, dumiretso agad siya sa bahay pero wala na roon si Feli. Matagal nang wala rito si Feli, Ruben, sabi ng may-ari ng bahay. Nang pumanaw ang anak ninyo, hinayaan muna namin siyang manatili rito. Pero hindi niya na raw kayang manatili pa. Namasukan siya bilang katulong dyan sa mga Kastilyo. Tapos, sumama nang lumuwas sa Maynila.
Tumulo ang mga luha ni Ruben. Mukhang galit nga yata sa kanya si Feli. Iniwan na rin talaga siya nito. Nang araw din na yon, nakipagkita siya kay Densyo. Hindi nito napigilang maluha nang makita siya at ikinuwento niya ang kanyang mga pinagdaanan. Aaminin ko, kahit ako nagalit sa'yo, Ruben. Bigla kang nawala ng paramdam sa mag-ina mo. Nakita ko ang hirap ni Feli kay Angel. Kaya nung umalis siya, hindi ko na rin pinigilan. Hindi naman kasi namin alam kung babalik ka pa o hindi na. Wala kaming kahit na anong balita tungkol sa'yo. Sabi sa kanya ni Densyo. Napayuko si Ruben. Ang anak ko, anong nangyari? Bakit ganun? Napabuntong hininga si Densyo. Nang hindi ka na nagpapadala, mas lalong nahirapan si Feli. Hindi na rin siya makabili ng mga gamot ni Angel. Tapos may lumitaw na naman na sakit kay Angel. May bukol sa bituka. Gustong ipa-opera ni Feli pero hindi niya naman alam kung saan kukuha ng pera. Gustuhin ko man tumulong. Alam mo naman na mahirap lang din ako. May pamilya din akong pinapakain. At kahit mangutang si Feli, kulang na kulang pa rin. Saka huli na rin ang malamang may bukol ang anak mo. Kaya wala na rin talagang nagawang paraan si Feli. Nanginig ang mga balikat ni Ruben. Wala man lang siyang paramdam kay Feli. Hindi niya man lang nakita si Angel bago mawala sa mundo. Kaya nang pumunta siya sa puntod ng anak, doon siya natulog ng ilang araw. Wala siyang pakialam kahit sementeryo pa yon. Kailangan niyang humingi ng tawad kay Angel. Marami siyang naging pagkukulang at pakiramdam niya walang kahit na ano ang pwede niyang gawin para mapatawad nito. Sorry anak, nandito na si tatay. Natupad ng pangako ko. Bumalik ako kaso bakit hindi mo ko nahintay anak? Bakit kailangan mong mawala sa amin? Humahagulgol niyang sabi. Dahil sa nangyari, hindi niya na talaga alam kung ano pang gagawin sa buhay. Pagod na siyang kumapit sa kahit na anong pag-asa. Ruben, bitiwan mo yan. Ano bang ginagawa mo? Mariing sabi ni Densyo habang inaagaw sa kanya ang kutsilyo. Umiling siya at pilit na kinuha yun pabalik. Gusto ko nang mamatay. Hayaan mo na lang ako. Hayaan mo na lang ako makasamang anak ko. Pagod na ako. Ayoko na, Densyo. Inihagis ni Densyo ang kutsilyo at niyugyug siya ng malakas. Ruben, hindi ka ganito. Magpakatatag ka. Nang iniwan ka ng mga magulang mo, nakita kitang umiyak pero bumangon ka pa rin sa buhay. Wala ng anak mo. Umalis si Feli pero buhay ka pa. Naintindihan mo ba ako? Naririnig mo pa ba ako? Buhay ka pa kaya may plano pa sa buhay mo. Huwag kang panghinaan ng loob. Sa tingin mo ba matutuwa si Angel sa ginagawa mo? Hindi ito magugustuhan ng anak mo. Napasigaw si Ruben at sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Mahal na mahal niyang binuo niyang pamilya pero pakiramdam niya siya na rin mismo ang sumira nun. Gayunpaman, tama si Densyo. Kailangan niyang bumangon ulit. Hindi matutuwa si Angel sa ginawa niya at may isa pa siyang pag-asa na kakapitan niya. Hahanapin ni Ruben si Feli. Kailangan niyang humingi ng tawad dito at bumawi sa lahat ng kanyang pagkukulang. Pagkatapos ng mga pagkabigo, pinilit pa rin ni Ruben na magpatuloy. Hindi naman siya iniwan ni Densyo na matalik niyang kaibigan. May pangarap ito kaya palagi siyang hinihila sa kahit na anong gagawin. Nagpatuloy siya sa pag-aaral. Dahil masyado ng matagal, sa ALS na lang siya pinapasok. Sa awa ng Diyos, nakapagtapos siya ng high school. Densyo, ayoko, nakakahiya. Huwag na talaga. Sabi ni Ruben sa kanyang kaibigan. Umiling naman si Densyo. Sige na, pautangin nga kita pang training mo para pareho na tayo nasa barko. Buson ako ron, pero ayos lang kita. Saka gusto mong mahanap si Feli, hindi ba? Kailangan mo pang mag-ipon ng mas maraming pera para kapag sinuyo mo ang asawa mo, hindi na yun dating buhay ang maibibigay mo. Asawa ni Ruben ang kanyang kahinaan. Gustong-gusto niya na talaga itong puntahan. Hindi niya alam kung nag-asawa na itong muli, pero mayroon man o wala, kailangan niya pa rin makahingi ng tawad. Alam niyang galit na galit si Feli sa kanya. Paano ang pamilya mo? Nakakahiya talaga, Densyo. Sabi niya pa ulit. Umiling naman si Densyo. Gusto ko nga rin tulungan ng asawa ko. Alam mo, sa totoo lang talaga, naawa kami sa'yo. Hindi naman madamot sa pera ang asawa ko. Siya pa nga ang nagsabi sa akin na pautangin ka namin para naman makapag-training ka at magkaroon ka ulit ng sariling buhay. Sobrang dami mo ng pinagdaanan. Saka, para na rin kitang kapatid. Kung aasenso ako sa buhay, dapat umasenso ka rin. Kaya mo yun. Naks, ang gandang pakinggan kapag pareho na tayong seaman. Sasabihin ng mga kapitbahay natin, yung mga dating tambay, mga seaman na.
Natawa naman si Ruben. Nagkaroon siya ng pag-asa sa mga sinabi ng kanyang kaibigan. Kaya tinanggap niya na ang perang pinautang ng mga ito. Nakapag-training siya at makalipas ng ilang buwan, nakasakay na rin naman siya sa barko. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magpasalamat kay Densyo. Kung hindi dahil dito, hindi niya magagawa iyon. Kapag nagbabakasyon, doon siya mas madalas namamalagi kapag nandoon si Densyo. Natutuwa kasi siya sa mga anak ng kaibigan niya na itinuturing niya ring mga anak. Dahil walang mapaglaanan ng pera pagkatapos makabayad ng utang, nagpatayo na lang siya ng bahay sa nabili niyang lupa. Ilang taon din siyang naging seaman at marami na rin namang naipundar kahit papaano. Walang binubuhay na pamilya, kaya mas lalong nakapag-ipon. Nagnegosyo nang nagsawa na sa pagbabarko at sa kabutihang palad, lumago naman kahit papaano. Pangmalakasan naman pala. Simula sapatos hanggang gel mo yata sa buhok, mamahalin. At ang bango. Nasa pintuan pa lang ako ng bahay mo. Amoy na kita. Saan ka pupunta? Nakangiting tanong ni Densyo. Tinulak niya naman ito. Wag ako. May bahay ka na sa atin pero nagpatayo ka pa ulit ng bahay dito nang malaman mong wala pang boyfriend o kinakasama si Feli. Ang tanda mo na patay ka pa rin. Natatawang panunokso ni Densyo. Tumaas ang mga kilay ni Ruben. Kailan ko ba tinanggi? Mula nun hanggang ngayon, mahal ko pa rin si Feli. Hindi ako nagmahal ng iba. Kaya ngayong maayos ng mga buhay namin, sana may pagkakataon pa para maayos namin ang lahat. Mabuti na lang talaga, walang boyfriend. Kapag meron, hindi ko na alam ang gagawin. Gusto ko sana sa susunod kong bisita sa puntod ni Angel, magkasama na kami ng nanay niya. Pinangako ko yun sa kanya. Gusto mo bang sumama ako? Nakangiting sabi ni Densyo. Tutulungan kitang magpaliwanag. Umiling naman si Ruben. Ako na, kaya ko na to. Susuyuin ko siya ng paulit-ulit hanggang sa mapatawad niya ako. Hanggang sa bumalik ulit siya sa akin. Sige na, aalis na ako. Bibili pa ako ng mga bulaklak para kay Feli. Sumakay na si Ruben sa kanyang sasakyan. Kinakabahan talaga siya. Pagkatapos ng ilang taon, muli siyang nagkaroon ng lakas ng loob na magpakita muli kay Feli. Pinaghandaan niya ang araw na yon, kaya wala siyang palalagpasin na kahit na anong sandali. Maya-maya'y nakarating na siya sa private school. Nandoon si Feli, isang ganap na kindergarten teacher. Nang malaman niyang bumalik si Feli sa pag-aaral at naging guro, labis ang sayang naramdaman ni Ruben. Kaya nga nang may marating sa buhay si Feli, nagsikap na rin siyang magkaroon. Ayaw niyang humarap na naman sa kanyang asawa na walang kahit na ano. Hindi naman talaga sila mag-asawa. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na magpakasal. Kaya nga nang lumayo ito, kung nagkaroon man ito ng iba, pilit niyang tatanggapin. Matagal niya nang tinanggap na wala siyang karapatan dito, pero para kay Ruben, asawa niya pa rin si Feli at ina ng anak niyang si Angel. Mabuti na lang talaga, wala itong naging ibang karelasyon sa mga nakalipas na taon. Sir Ruben, kayo po pala. Pasok po kayo. Sabi ng guard sa kanya. Wow, may bulaklak. May liligawan ho kayo, sir. Nahihiya naman siyang umiti. Oo sana. Kindergarten teacher dito. Saka sabi ngang huwag sir ang itawag mo sa akin. Okay nang Ruben. Napakamot naman sa pisngi ang guard. Napakamot naman sa pisngi ang gwardya. Mahirap naman po yata yun, sir. Shareholder po kayo dito sa school. Humalakak na lang si Ruben. Wala naman siyang balak na bumili ng shares. Napabili lang dahil kay Feli. Gusto niya kasing pwede siyang magpabalik-balik sa school para magpapansin dito. Maya-maya'y naglakad siya papunta sa mga classroom ng mga kindergarten student. Tumigil siya sa isang classroom at narinig niya na agad ang kumakantang si Feli. Nang silipin niya ito, parang hinaplos ang kanyang puso. Masaya siyang makita itong nakangiti ulit, pero nalulungkot din dahil baka mawala yon sa oras na makita siya. Matyaga siyang naghintay sa labas. Maya-maya'y natapos na rin ang klase nito at naghahanda na sa paglabas ng mga bata. Kaya lang, bigla itong natigilan nang makita siya. Good morning, Feli. Ma'am. Nauutal niyang bati. Umiwas ito ng tingin at ibinalik ang ngiti sa mga bata. Napayuko na lang si Ruben at humigpit ang hawak sa mga bulaklak. Maya-maya'y naubos ng mga estudyante nito, kaya naglakas loob na siyang pumasok sa classroom. Feli! Hindi siya pinansin. Inabala na lang nito ang sarili sa pag-aayos ng gamit. Anong ginagawa mo rito? Bakit may bulaklak? Manliligaw ka? Peace offering? Saka bakit bumili ka ng shares sa school na to? Ano, ipagyayabang mong mayaman ka na ngayon? Wala akong pakialam kung pinabayaan mo lang naman kami ng anak mo nun. Napakagatlabi si Ruben.
Hindi ko naman talaga kayo tuluyang iniwan. May mga nangyari lang. Nasunog ang tinitirhan namin noon. Naubos lahat ng ipon ko para sa pamilya natin. Nagpaiwan ako. Sumubok ulit pero tinangay ng masasamang tao. Sinaktan pa nila ako. Pakiramdam ko, mababaliw na ako ng mga panahong yon. Oo, inaamin ko minsan na akong sumuko. Wala na akong maiharap sa inyo noon ni Angel. Pero nang malaman kong wala na si Angel, doon lang ako nagising na bumalik. Mabilis na pinunasan ni Feli ang mga luha. Ako ang nandun. Ako lang sa tabi ng anak natin. Wala na. Alam mo ba, bago siya mawala, hinahanap ka niya. Gusto ko niyang umuwi. Pero hindi ka na umuwi. Iniisip ko pa, paano mo nagawa sa amin yun? Hindi ako makapaniwala. Kasi akala ko, mahal na mahal mo kami. Pero naisip ko sa lahat ng nangyari, wrong timing naman talaga. Mga bata pa tayo nun, hindi tayo handa kaya nangyari ang mga yun kay Angel. Para akong nagising sa katotohanan na parang kulang pa tayo bilang magulang. Kulang pa tayo para kay Angel. Inisip ko na lang na kinuha siya sa atin ng Diyos kasi hindi tayo karapat-dapat na mga magulang para sa kanya. Nanginginig ang mga kamay na lumuhod si Ruben sa harap ni Feli. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Sorry kung wala ako sa tabi ninyo. Patawarin niyo ako. Hindi ako nakauwi kaagad. Saka lang ako nagkumahog umuwi nang malaman kong wala na si Angel. Alam kong walang kapatawaran ng ginawa ko. Wala akong pamasahe. 10 oras ako nagpalutang-lutang sa dagat kasi tumalon ako. Parang baliw na lalangoy ng dagat makauwi lang sa inyo. Patawarin mo ako, Feli. Patawarin niyo ako ni Angel. Hindi na napigilan ni Feli ang mga hikbi. Alam niyang nasasaktan pa rin ito para sa lahat, pero handang bumawi si Ruben. Hindi niya na maibabalik si Angel pero gusto niyang magsimula ulit. Nang lumuhod din si Feli at mahigpit siyang niyakap, pakiramdam niya ay pagkatapos ng ilang taon, doon niya muling nadama ang tahanan. Masaya ka na? Tanong ni Dencio sa kanya habang hinihintay nilang makalapit si Feli sa altar. Tumakas ang mga luha mula sa mga mata ni Ruben. Oo, matutupad ng pangarap ko. Ikakasal na ako sa babaeng mahal ko. Nang makalapit si Feli, nakita niya rin itong umiiyak. Gayunpaman, parehong nagagalak ang mga puso nila. Alam nila pareho na pagkatapos ng sakit at mga pinagdaanan nila sa buhay, nandoon pa rin sila, nagmamahalan at magpapakasal sa harap ng Diyos. Lumipas ang 1 taon, muling nabuntis si Feli. Takot na takot si Ruben dahil 40 years old na ang asawa niya at maaaring maging risky. Pero nilabanan pa rin nilang dalawa. Muling naging babae ang anak nila at pareho na lang silang naluha dahil kahawig ni Angel ang pangalawa nilang anak. Pakiramdam nila, muling ibinalik si Angel sa kanila na tama na ang panahon at pareho na silang handa. Nanay, mabait po ba si Ate Angel? Tanong ng pangalawa nilang anak na si Angeli. Tumango naman si Feli habang sinisindihan ang mga kandila sa puntod ni Angel. Oo anak, mahal na mahal namin siya at mahal na mahal niya rin kami ng tatay mo. Kung buhay lang siya ngayon, siguradong magiging mabait at sweet na ate siya sa'yo. Lumapit si Ruben at hinalikan sa sentido si Feli. Binuhat niya si Angeli at pinagmamasdan ang puntod ni Angel. Kahit na nawala sa buhay nila ang una nilang anak, tila naging daan yon para muling magkaroon sila ng pag-asa at muling magsimula ng panibagong buhay na may saya, ginhawa at lubos na pag-ibig. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pinakamatinding pagsubok na ibinigay sa atin kapag ating nalagpasan, may magandang biyayang kapalit mula sa Diyos na hindi natin inaasahan. Kaya sana huwag tayong mawalan ng pag-asa sa gitna ng paghihirap at pagdurusa. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.